Magandang araw mga bata! Ang tatalakayin natin sa linggong ito ay EPP 5, Quarter 2, Week 5. Mga karaniwang sakit, sanhi, palatandaan, pamamaraan sa pag-iwas at panlunas sa mga sakit ng poultry animals. Handa na ba kayo? Simulan na natin ang talakayan. Mga kasanayan, natatalakay ang mga karaniwang sakit, sanhi, palatandaan, pamamaraan sa pag-iwas at panlunas sa mga sakit ng poultry animals. Mga layunin. Una, natutukoy ang mga karaniwang sakit, sanhi, palatandaan, pamamaraan sa pag-iwas at panlunas sa mga sakit ng poultry animals. Ikalawa, naiisa-isa ang mga kahalagahan ng pagtukoy ng mga karaniwang sakit upang maiwasan ang paglaganap nito sa mga poultry animals. At ikatlo, nakagagawa ng natural na gamot na lunas sa karaniwang sakit ng mga poultry animals. Sabihin ang pangalan ng bawat poultry animals sa ipapakita na larawan. Tama o mali? Panuto. Isulat ang tama kung ito ay nagsasabi ng katotohanan at mali naman kung hindi. Isulat ang iyong sagot bago ang bilang. Una, ang mga manok ay hindi ibon. Ikalawa, ang mga ibon ay nagkakaroon din ng buluto. Ikatlo, ang mga manok sa bakuran ay maaaring mahawaan ng sakit. Ikaapat, ang mga ibon ay hindi nagkakasipon dahil matibay ang resistensya nila sa init ng araw at ulan. Ikalima, ang mga inaalagaang manok sa bakuran ay hindi nangangailangan ng bitamina. Ikaanim, ang mga ibon na namatay sa sakit ay maaaring ulamin dahil hindi ito nakakahawa sa tao. Ikapito, ang pag-aalaga ng manok o anumang klase ng ibon ay maaaring pagkuhaan ng pinansyal na pangangailangan. Ikawalo, ang mga ibon ay kagaya rin ng tao na kailangang gamutin pag nagkaroon ng sakit. Pagwawasto. Paghawan ng bokabularyo. Poultry. Ang poultry ay tumuturing sa mga ibong inaalagaan sa bukirin na karaniwang pinalalaki para ibenta, lutuin at kainin ang kanilang karne at itlog. Lunas. Ito ay karaniwang tumutukoy sa gamot sa mga karamdaman. Bitamina. Ito ang mga sustansyang kailangan para sa kalusugan ng katawan. Natural. Ito ay nanggagaling sa kalikasan, tunay at walang halong artipisyal o pagbabago ng tao. Antimicrobial. Ito ay gamot na binibigay sa mga alagang manok upang mapuksa ang mga mikrobyo gaya ng bakterya. Mga karaniwang sakit, sanhi, palatandaan, pamaraan sa pag-iwas at panlunas sa mga sakit ng poultry animals. Panuto. Suriin ang dalawang larawan. Paghambingin ang dalawang larawan gamit ang Venn diagram. Isulat ang pagkakaiba sa magkabilang bilog at ang pagkakapareho naman sa gitna. Mga karaniwang sakit ng poultry animals. Sakit, avian flu. Sanhi, ito ay nakakahawang sakit ng mga ibon
Dulot ng avian influenza type A virus ng mga ibong inaalagaan at nasa ilang bakuran. Palatandaan, kakulangan ng enerhiya, gana at koordinasyon, pagkakaroon ng kulay na lila sa iba't ibang bahagi ng katawan, pamamaga ng iba't ibang bahagi ng katawan, matubig o berdeng pagtatai, pag-ubo at pagbahing, nabawasan o abnormal na produksyon ng itlog, at biglaang pagkamatay ng walang anumang klinikal na palatandaan. Paraan ng pag-iwas at panlunas. Huwag hawakan ang mga ligaw na ibon na may sakit o patay. Tumutok sa mahusay na biosecurity. Ibig sabihin, huwag hayaang makapasok ang mga bagay sa labas ng iyong kulungan gaya ng mga ligaw na ibon at daga sa iyong kulungan. Maghugas ng kamay bago at pagkatapos hawakan ang mga ibon. Hugasan at linisin ng husto ang mga feeder, kulungan, hawla, mangkok ng tubig o anumang bagay na regular nilang ginagamit ng mga ibon. Kung magdadala ka ng mga bagong ibon sa iyong kulungan, i-quarantine sila sa loob ng 10 araw sa isang hiwalay na lugar upang magkumpirma na sila ay malusog at hindi nagpapakita ng anumang mga palatandaan ng sakit. Sakit, pneumonia. Sanhi, sa sakit na ito, ang bakterya na Mycoplasma gallisepticum nakakaapekto sa iyong mga alaga. Mas laganap ito kapag stressed ang mga alaga. Ang bakterya na sanhi ng sakit na ito ay naipapasa sa pamamagitan ng mga itlog, sa hangin, mga lagayan na ginagamit sa paglipat ng mga ibon o sa pagsasama ng mga nahawang ibon sa mga malulusog na ibon. Palatandaan, ang mga sintomas ng pneumonia ay paghahatching o sneezing, pagsisinghot o sniffing, pag-ubo, coughing, senyales ng respiratory disease, mabagal na paglaki o small growth at basang ilong. Paraan ng pag-iwas at panlunas. Regular na pagpapainom ng bitamina. Kung magdadala ka ng mga bagong ibon sa iyong kulungan, i-quarantine sila sa loob ng 10 araw sa isang hiwalay na lugar upang makumpirma na sila ay malusog at hindi nagpapakita ng anumang mga palatandaan ng sakit. Kumonsulta sa veterinaryo para sa antibiotics o lunas. Sakit, fowlpox. Sanhi, ang fowlpox ay isang sakit sa manok at iba pang ibon na dulot ng isang virus. Tinatawag ding itong bulutong ng manok. Kumakalat ito ng dahan-dahan at nagdudulot ng mga bukol-bukol o sugat sa balat, lalo na sa mga walang balahibong bahagi ng katawan. Sa mas malalang kaso, maaari rin itong lumabas sa bibig at lalamunan. Palatandaan, ang sakit ay may 2 pangunahing uri na maaaring magkasama sa isang manok. Dry pox o bulutong sa balat, mga parang kulugo na bukol sa mga bahagi ng balat na walang balahibo, tulad ng palong, leeg at paligid ng mata. Nagsisimula bilang maliliit na dilaw na bukol at nagiging makapal, maitim o itim na langib sa paglipas ng panahon. Ang mga ugat sa mata ay maaaring maging sanhi ng pamamaga, nana at pagkabulag. Wet pox, bulutong sa lalamunan. Maliit na dilaw-puting mga patse o bukol sa loob ng bibig, dila at lalamunan. Nagdudulot ng hirap sa paghinga at pagkain na maaaring maging sanhi ng kamatayan lalo na sa mga sisiyo.
Iba pang sintomas: pagbaba ng timbang, pagkawala ng ganang kumain, pagbagsak ng produksyon ng itlog. Paraan ng pag-iwas at panlunas. Bakuna. Ito ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa sakit. Karaniwang ginagawa ito sa pamamagitan ng wing web method. Kontrol sa lamok. Linisin ang paligid at alisin ang mga pinag-iipunan ng tubig para mabawasan ang pagdami ng lamok. At panatilihin ang kalinisan. Regular na linisin at disimpektahin ang kulungan at mga kagamitan. Kwarantina. Ihiwalay ang mga bagong manok sa loob ng 30 araw bago isama sa kawan. At bawasan ang siksikan. Siguraduhin na may sapat na espasyo ang mga manok upang maiwasan ang pag-aaway at pagkakaroon ng sugat. Sakit. Enteritis. Sanhi. Ang necrotic enteritis ay sanhi ng paglaki ng bituka ng Clostridium perfringens type A at C sa mga batang broiler at kung minsan ay inahing manok. Palatandaan. Ang mga klinikal na palatandaan ay kadalasang napakaikli ang buhay at kadalasan ang tanging sinyales ay isang matinding depresyon na sinusundan ng biglaang pagtaas ng dami ng mamamatay sa kawan. Paraan ng pag-iwas at panlunas. Ang paggamot ay sa pamamagitan ng inuming tubig na may gamot na antimicrobial. Sakit. Polyurosis. Sanhi. Ang puting pagtatae sa manok ay isang palatandaan ng polyurosis na sanhi ng mga mikroorganismo ng genus na Salmonella. Palatandaan. Ang mga pangunahing sintomas ay mga sumusunod. Ibinaba ang mga pakpak, pangkalahatang kahinaan, walang gana, mahinang balahibo, likidong puting dumi. Sa mga broiler, ang mga kasukasuan ng mga binti ay namamaga. Paraan ng pag-iwas at panlunas. Ang mga manok ay binibigyan ng mga antibiotics ng grupo ng tetracycline at mga gamot na antimicrobial na may feed. Hinihiwalay ang mga manok na may sakit upang hindi makahawa sa iba. Tukuyin ang sakit ng bawat poultry animals. Basahin ang mga sintomas bilang patnubay sa iyong pagsagot. Taga-saliksik. Bumuo ng 3 miyembro bawat grupo. Ang bawat grupo ay magsasaliksik sa kanilang komunidad tungkol sa mga sumusunod na mga tanong. Maaaring kumonsulta sa mga nakakatanda o kagawad na nakatalagang tagapangulo sa Komite ng Agrikultura. Isulat ang iyong sagot sa talahanayan. Paghahanda ng natural na gamot bilang lunas sa mga karaniwang sakit. Listahan ng mga halamang gamot para sa mga karaniwang sakit ng mga poultry animals at iba pang hayop. Una ay luyang dilaw. Ito ay para sa sakit o karamdaman na kabag, lagnat, pagtatae, sipon, ubo, tamlay sa pagkain.
parte ng halaman, ugat o buong halaman, paraan ng paghahanda, pakuluan sa tubig at ang sabaw ang ipainom sa hayop. Dami ng gamot, 1 litro sa isang araw sa loob ng 3 araw para sa hayop na may timbang na 60 hanggang 90 kilo. Ikalawa, alagaw, lagnat, sipon, dahon at bulaklak. Pakuluan at ipainom ang sabaw. 1.5 tasa 3 beses sa isang araw sa loob ng 3 araw. Katlo, bayabas, para sa sipon at pagtatai. Gamitin ang dahon, pakuluan sa tubig at ipainom. Kung mga sugat ay dikdikan at itapal ito. 1 hanggang 2 baso at 2 hanggang 3 beses sa isang araw sa loob ng 1 hanggang 2 araw. Kung ipanglalanggas sa sugat ay 3 beses sa isang araw hanggang matuyo ang sugat. Ika-4 ay malunggay. Para sa sipon, lagnat, sugat, kawalan ng gatas. Gamitin ang dahon. Isama sa pagkain, dikdikin at ipahid sa mga sugat. 1 kilo 3 beses sa isang araw sa loob ng 2 araw. 1 beses kung pagkain. Pangkatang gawain. Bumuo ng 3 hanggang 4 na miyembro, bawat grupo. Ang bawat grupo ay gagawa ng 3 hanggang 4 na minutong video na nagpapakita ng mga paghahanda ng iba't ibang gamot o lunas para sa mga karaniwang sakit ng poultry animals. Gamitin ang generic scorecard upang maging gabay sa gawaing ito. Remember me. Tukuyin ang mga karaniwang sakit ng mga poultry animals. Ibigay ang karaniwang palatandaan ng mga sakit na ito. Tukuyin ang palatandaan ng sakit ng mga poultry animals. Ang puting pagtatae sa manok ay isang palatandaan ng A. Avian flu, B. enteritis, C. poliosis. Ikalawa, mas laganap ito kapag stressed ang mga alaga. A. Avian flu, B. pneumonia, C. poliosis. Ikatlo, ang necrotic enteritis ay sanhi ng paglaki ng bituka ng Clostridium perfringens. A. Avian flu, B. enteritis, C. poliosis. Kaapat, ito ay nakakahawang sakit ng mga ibon dulot ng avian influenza type A virus. A. Avian flu, B. enteritis, C. poliosis. Ikalima, ang paggamot ay sa pamamagitan ng inuming tubig na may gamot na antimicrobial. A. Avian flu, B. enteritis, C. poliosis. Ika-6, ang bakterya na sanhi ng sakit na ito ay naipapasa sa pamamagitan ng mga itlog at mga bagay na ginagamit sa pag-aalaga. A. Avian flu, B. pneumonia, C. poliosis. Ika-7, epekto ito ng bakterya ng Mycoplasma gallisepticum. A. Avian flu, B. enteritis, C. pneumonia. Ika-8, isa sa mga palatandaan nito ay ang pagkakaroon ng purplish discoloration ng iba't ibang bahagi ng katawan. A. Avian flu, B. enteritis, C. poliosis. Pagwawasto.
At dito nagtatapos ang ating aralin sa linggong ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat mga bata. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam!